Hindi lang si Jinggoy, hindi lang ako, Joel Villanueva, Chis Escudero. Yan, Pipilitin po nilang kunin yung mayorya dahil sa takot nila sa Blue Ribbon. Ito po ang kinatatakutan nila, yung Blue Ribbon Committee. Bakit napaka-importante po na kaagad nilang makuha ang mayorya? Takot na takot sila sa flood control. Kababayan, sinasabi ko po ito lang ang kasiguruhan para sa kanila, para tuluyan na pong maibaon sa limot ng flood control investigation. Si Rodante Marcoleta, nung siya'y kumakandidato, wala po siya sa kalagayan na mangako. Baka wala pong maniwala sa akin. Kaibigan na lamang po siguro, kaya nila ako tinulungan. Yun lang Yes, po. Pagkatapos may plunder ako dyan. Nililiwanag ko lang kung paano ang gagawin nila para lamang lusawin yung aming bilang para makuha nila ang mayorya. Ito yung punot dulo nito. Doon talaga uuwisin. Hindi sila tumitigil. Araw-araw. Araw-araw. Pati yung nangyari nung nakaraang huling araw. Nang nag-walkout sila. So, ito yung kalagayan namin. Hindi lang si Jinggoy, hindi lang ako, Joel Villanueva, Chis Escudero. Pipilitin po nilang kunin yung mayorya dahil sa takot nila sa Blue Ribbon. Ito po ang kinatatakutan nila, yung Blue Ribbon Committee. Marami pang araw yan kasi ang sabi na ngayon, lumalabas na rin po yung another ICC warrant. Pati daw yata si Senador Bongo. Baka gagawin nila lahat yan. Masiguro lang nila. Masiguro lang nila na makuha nila uli. Bakit napaka-importante po, mga kababayan? Jen, bakit napaka-importante po na kaagad nilang makuha ang mayorya? Takot na takot sila sa flood control. Ito lamang ang kasiguruhan. Mga babayan, sinasabi ko po ito lang ang kasiguruhan para sa kanila, para tuluyan na pong maibaon sa limot ng flood control investigation. Wala na pong iba. Wala pong iba. Oo nga, no? Kasi kung iisipin natin, Sen, walang motivation para gawin ito sa inyo maliban sa usapin ng flood control issue eh. Ini-explain ko nga sa inyo eh. Anong injury, anong damage sa gobyerno? Anong katiwalian, anong perang gobyerno po ang ninakaw ko? Wala po eh. Mga kaibigan ko po ito na nagkusa na tulungan ako eh. Pati ba yan, pati po ba yan nahanapan pa ninyo ng butas? Wala silang mahanap eh. Pipilitin nila ngayon. So, ano sinabi ni Ombudsman Boying Remulla? Narinig ko eh. Ombudsman, bakit po pati si Senator Dante po kinasuhan nyo ng plunder? Alam mo sagot niya? Why not? Sabay talikod. Wala siyang may paliwanag eh. Kagaya din yung Assistant Ombudsman, Clabano yata yung pangalan. Yung tagapagsalita niya. Hirap na hirap siyang ipaliwanag paano magkakaroon ng kaugnayan yung pagbibigay sa akin ng tulong ng mga kaibigan ko na ikapagkakaroon ng disgrasya sa gobyerno. Na meron kaming ninakaw na isang bagay mula sa gobyerno, pati yung interes ng mamamayan ay anumang impluwensya na maibibigay ninyo. Anumang impluwensya na maaaring makapekto, hindi lamang sa paglilingkod namin sa bayan, kung hindi lalong-lalo na yung pagsiservisyo na karampatan para sa mamamayan. Wala siyang may konekta. Paano mo nga kukonekta? Pero ang gusto kong puntuhan dito, Jen, hahanapan ka talaga. Kahit anong mangyari. Bakit? Hindi na ako pwedeng kausapin. Si Jinggoy, akala nila makuha. Yun ang nagkamali sila. Ang bunga akala nila, kayang-kaya nila sa magitan ng pag-a-apply ng katakot-takot na pressure. Ngayon lang ako, ngayon ko lang napag-alaman talaga. Malakas din. May prinsipyo din itong taong ito. Kaya sabi ko, Nel, bago ako umalis, mauuna na ako sa'yo, hahabol ako sa saganang mamamayan. Pero dadaling ko pare, sabi ko, ang pag-angako sa'yo at mamaya sasabihin ko talaga sa program. Tumayo siya, kinamayan akong ganyan. Kaya kailangan ko po sabihin sa inyo ito. Mabigat po itong mga pangyayaring ito, Sen, ang taong bayan tuloy, kung makikita nyo ngayon sa social media, mga reactions nila, parang yung damdamin, nagpupuyos yung damdamin siya parang
Gustong sumabog ang kalooban. Hindi natin masisisi sila, ini-instigate, ini-explain lamang natin. Lahat kasi magkakatugma eh. Pati yung simpleng motion ko na i-amend namin ang Senate aming rules. Opo. Para sa ganun, sa mga pagkakataong yung physical na presensya ng isa sa amin ay wala. Halimbawa, nasa Amerika siya, kagaya ni Nelson, nasa Amerika yata, kaya tayong dalawa lang ngayon. Pero gustong-gusto niya halimbawang makihatid sa usapin na to, yes po, pwede siyang mag-zoom. Di ba? Talagang ayaw na ayaw nila. Kung kinakailangang mag-walk out sila, wag lang matuwa. Kasi sila rin nagsabi, kaya nyo sinusulong yun dahil gusto nyo makasama, makapag-participate si Senator Bato. O ano nang masama? Senador naman yung tao, di ba? Bakit sila nung sila? Noong mga nakalipas na panahon. Halimbawa, ito si Ping. Pati sa Interparliamentary Union Dahil sila yung nagpupunta ron. Alam mo yung Interparliamentary Union, ito ay world body. Ako nakapag-ano na rin ako ron nakapunta na ako ron, nakapag-attend ako ron. At mula yung mag-attend ako ngayon, kauna-unahan at kahuli-hulihan, nangako ko sarili ko hindi na ako mag-attend dito. Walang takwentang puro ano lang pala yun. Ganun ba? Puro ano lang, puro yung talagang parang publicity. Pero naman ako naman dahil tinutupad ko ang tungkulin ko, may kwento ko lang ng konti. Yes po. Pinagandaan yung mabuti. Merong 3 resolution kasi doon. Opo. Sabi ni GMA, kasi doon niya ako pinapunta, ako kasi lahat ng gagawain ko talaga siniseryoso ko. Yes po. Dinelegate ata kayo doon sa Oo. 3 yung resolution. Opo. Isa lang ang natalo tayo, yung 2 na ipanalo ko. Alam mo kung bakit yung isa hindi ko na naipanalo? Nalate ako kasi kinakailangan magpunta ka sa napakaraming Doon lang palaki na tayo. Pagkatapos, pag-upo ko pa naman ganun, tapos na. Nagbotohan na pero pala. Pero yung watawat nila, yung banner na kaganon pa. Alam kong bumoto itong katabi ko. Ang katabi ko, Algeria Teka muna, sabi ko, tapos na ba? Yes, kanya. Bakit ka tumaas against Philippines? Wala ka naman andito na nga ako nahuli ka, sabi niya Doon lang ako natalo. Ayun, Pero ayoko na. Dahil yung pagtatalo doon, parang ano lang parang pag-uusap lang na... Hindi nyo ba pwedeng i-delegate yan? Ako na lang papunta nyo pagka mayroong mga Interparliamentary Union meetings? Hindi ka siguro papupuntahin doon dyan. Kasi, bakit ka mo? Opo. Mas magaling ka sa kanila dyan. Yun lang. Baka hindi ka papapasukin. Si Ping, ipinakikiusap niya na si Antonio Trillanes ay makapag-participate kahit sa pamamagitan lang ng teleconferencing. Dahil sa senador naman siya at importante naman ang kanyang pakikisama sa pagtalakay ng mga usapin. Nung time na yun, nakulong ata si Trillanes. Nakakulong nga yes, po. Kaya nga nabanggit ko yung IPU, hanggang doon, ipinarating yun. Ayun, kaya ko nabanggit lang yung IPU sapagkat yung pakiusap na yon, yung resolution na yon, umabot hanggang doon. Anong ibig ko sabihin? Talagang seryoso nilang ginawa ay pakiusap. Kahit nakakulong ang isang tao, makadalo man lamang siya kahit teleconferencing lang. Meron din naman, nakiusap din kay Laila de Lima. Nakakulong din siya ron. At ang nakiusap naman doon, si Senator Kiko at saka si Senator Ontiveros. Sa mga tweets, sila, nauna nilang nakilala yung kahalagahan ng pagganap ng tungkulin ng isang senador kahit sa pamamagitan lang ng teleconferencing kung yung kanyang physical na presence ay hindi talaga magkakaroon ng katuparan dahil nakakulong ka nga o maring nandun ka sa isang lugar, ganon. So, noon sila okay lang. Pwede nilang ipakiusap yun. Pwede nilang ilaban yun. Pero nung kami na, ganun na lang ang kanilang pagtutol. Sokdo lang mag-walk out. At saka hindi lang karaniwang pagtutol. Kung kinakailangan magsipag-walk out sila para lang mawalan ng saysay yung aming ginagawa, ay nakita mo na kung asa di ba double standard tong ganito? At meron pang
Meron pang meron pang yung unang may sinabi lang ako na wala namang kinalaman dun sa maring pag-attacking personal sa mga kasama ko. Oho. Dahil ang pinag-uusapan lang namin yung rules na kung saan yung pagtatalo napunta na lang doon sa dalawang section na aming pinag-uusapan. Oho. Yung section 24 at saka section 131. Opo. Sabi ko, nung humaba kasi tayo dito, tayo doon. Pinipilit ng hindi kailangan tayo sa Committee on Rules. Opo. Sabi naman nung isa, hindi kaya nga nandito na si SP, siya na ngayon tumayo para ipakiusap sa atin if we can take up this issue in plenary today. Ayun. Kasi wala pa nga Committee on Rules eh. Alam mo, Jen, tinitingnan ko sila eh. Dapat doon lang nakita na yung katwiran na dapat wag na silang magreklamo. Bakit kamo? Kung sila'y matagal na sa Senado, lalong-lalo na yung tumagal at tumanda na dyan, hindi ba nila alam, Jen, na yung plenaryo, yung floor, Opo. is the highest governing body? Yes. Ang tama ibig po. sabihin, Oho. kaya niyang i-override kahit ano yung nangyayari Kahit ano sa mga committees. Yes. Ang totoo niyan, kapag pinagkaisahan namin na isuspende yung rules, magagawa namin because it is a plenary action. Oho. Sabi ko, nagtataka ako. Ba't hindi nila makuha yung, matagal na sila rito. Dapat Ako alam naman na nila yun, oo. isa lang ako doon sa mga ngayon lang napunta ron. Pero naintindihan ko, yung parliamentary practice. Oho. Di ba? Oho. Ngayon, tayo dito, tayo doon. Pinipilit nila yung Section 24. So, namagitan na rin ako. Sabi ko, ganito po yan. Ito po kasi Section 24, kung titingnan ninyo, is a general provision. Yeah, general provision. Opo. Ito pong 136 ay special provision. Special provision. Alam po ninyo, kako, sa prinsipyo po ng batas, ito po yung principle. Hindi na kailangan debatihin ito kasi kung pareho tayong abogado, Magkakaintindihan magkaintindihan na kayo, tayo. opo. Sabi namin sa mga abogado, the special law will always prevail over a general law. Tapos na yun eh. Makikipagdebate ka pa sa akin. Okay, yun po akong problema kung wala po tayong legal background. Aba, nagalit sila. Parang minamaliit nyo raw yung kapwa yung Minamalit senador. nyo. Sabi ko, ma'am, please, sabi ko pa, Oho. do not make a conclusion like that. So, ito, pinalilitaw nyo lang po talaga, hindi po nyo nakita yung distinction. Okay na po ako kung hindi po tayo magkaintindihan dito. Oho. Sabi ko, ganyan, bago pa nangyari yun, tumayo yung isa rito eh. Ad hominem. Ayun, yan na nga po. Oh. Sabi ko, paano kaya, alam niya kaya kung ano ibig sabihin ng ad hominem? Gusto kong bigyan ng halimbawa, Jen. Ano ba ang ad hominem? Oho. I-define muna natin, ang ad hominem ay isang sitwasyon na kung saan may pinagdidibatihan kayong isang subject matter. Opo. Di ba? Halimbawa, kamukha nung nangyari. Ayan, opo. Yung motion na sinabi ko na pwede po bang susugan yung Section 41B. Oho. O, yung Section 41 kasi A, B lang yun eh. Oho. Section 41, paragraph A, paragraph B. Oho. So sabi ko, dadagdagan ko sana ng paragraph C. Letter. Oh, yes po. Oh. O, di, ang pinag-uusapan namin ay yung aking motion na sususugan yung Section 41 ng aming Senate Rules. Yun ang subject matter. Pero wala po akong pinagsabihan na, ikaw ganito ka, ikaw ganito. Wala pong ganon. Ang sinabi ko lang, sabi ko, pag ganuhin po natin, nagkakahirapan po tayo kasi po, yung iba po walang legal background. I am articulating a statement of fact. Yes po. Wala po akong sinasabihan. Itong isa, ad hominem ng ad hominem. Ang ad hominem kasi, Jen, imbes na yung pag-usapan natin, ay yung subject matter, pinagtitira mo yung kalaban mo. Pinersonal mo siya. Na may personal ka. Iyon ay malayo sa aking ginawa. Alam po nila yon. Makikita naman nila sa mga video. Ngayon,